Bago po natin simulan to, mag-subscribe po muna kayo sa channel ni John Reps. Nasa description po ang link na kanyang video. At huwag nyo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update ka kapag po naglalabas tayo ng gantong mga reaction video. Like this video kung magugustuhan mo ang ating reaction video. Ang title po nito, PCG nakatanggap ng bagong assets. China nagalit sa European Union dahil sa pagsuporta sa Pilipinas. Simulan na po natin to. Let's do this. Inihahanda na ng Pilipinas ang pinaigting na air at naval patrol sa Escoda Shoal bilang suporta sa Philippine Coast Guard vessel na BRP Teresa Magbanwa at ibinida din ng Philippine Coast Guard ang bago nitong assets. Nagalit naman ang China sa European Union matapos itong magsalita at magpakita ng suporta sa Pilipinas kung saan sinisi nito ang China kaugnay sa mga pagbangga ng barko nito sa mga barko ng Pilipinas. Ito na po ang masasabi nating dumog. Sipin nyo, no, lahat ng malalakas na bansa at lahat po ng mga organisasyon ay nakapanig na po sa ating bansa. Palakpakan po natin, no? Kasi dito natin makikita na tayo ang nasa tama. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na. Kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. At kinukondena nila ang galawan ng China dyan sa West Philippine Sea. Subscribe po kayo kay John Reps. Hinimok ng China ang European Union na maging patas at maingat sa mga salita at aksyon nito sa mga issue sa South China Sea pagkatapos punain ng EU ang insidente na naganap noong weekend. Kaya sa isang pahayag, sinabi ng China na hindi ito nasisihan sa mga akusasyon ng European Union laban sa issue. Hindi po yun akusasyon. Kasi totoo. May ebidensya, may video eh. Okay, sana kung hearsay, no? Kung masasabi natin walang ebidensya. Eh kaso kalat po sa buong mundo ang pinaggagawa sa atin ng China. Sa ating teritoryo. Kaya kahit anong sabihin pa po nila ay totoo at nakapanig sa atin ang buong mundo sa mga like-minded nation ng Pilipinas. Sinabi rin ito na ang European Union ay hindi partido sa issue sa South China Sea at walang karapatang magsalita kaugnay sa issue. Sinabi rin ito na ang paulit-ulit na hyping up ng Europa sa issue sa kalayaan sa pag-navigate ay walang mga benepisyo sa sariling mga interes at international na kredibilidad ng European. Grabe, no? Yung manayang paglalayag, no, yung freedom of navigation, wala daw saysay at wala raw kapakinabangan sa atin sa buong mundo. Parang sinasabi po ng China dito na sila lang ang dapat na maglayag diyan sa West Philippine Sea. Ano ba naman pag-uutak yan, China? Ay nako. Kumbaga walang kasense ang kanilang sinasabi. 'Di ba? Ewan ko po kung ano na pong nasa utak po nila, bakit ganito po ang mga salitaan po nila, no? Ang Europa sa issue sa kalayaan sa pag-navigate ay walang mga benepisyo sa sariling mga interes at international na kredibilidad ng European. Sinabi ng EU sa isang pahayag noong linggo na kinukundina nito ang mga mapanganib na aksyon ng mga sasakyang pangdagat ng China Coast Guard laban sa mga legal na operasyong maritime ng Pilipinas sa dagat. Kahit sino namang kasing bansa ay kokondinahin ang ginagawa sa atin ng China. Kasi sila ay nagsisimula ng ganyan, ng gulo. Isipin nyo, totoo lang naman. Di ba? Alam natin na lahat po halos ng bansa, pero na lang yung mga krung-krung ang leader, no? ay gusto ng kapayapaan, no? Lahat po tayo gusto natin ng kapayapaan. Kaya lahat po ay magiging ganun ang nararamdaman dito sa ginagawa sa atin ng China. Kasi hindi po makatao eh, mulat sa pool. Hindi tayo tinitigilan ng China. Kaya lahat po magre-react dyan. Siyempre, nakikita nila na nanggugulo. Kaya ganun.
Sa pahayag, sinabi ng European Union External Action Service na ang mga kamakailang aksidente sa pagitan ng China at Pilipinas ay naglalagay sa panganib sa kaligtasan ng buhay ng mga Pilipino Tama. at lumalabag sa karapatan sa kalayaan sa paglalayag at Yun nga lang, 'di ba, yung ginagawa nga nila. Labag na yan sa UNCLOS, 'di ba? Kaya nga sinabi ko nga sa mga nakarang reaction video ko, kailan kaya sila masasanksyonan ng UNCLOS? Dahil mula sa pool, mali ang ginagawa nila sa atin. Sobrang hindi na po makatao talaga. Real talk. overflight kung saan ang lahat ng mga bansa ay may karapatan sa ilalim ng Tama. internasyonal na batas. Samantala, inihahanda na ng Philippine Navy ang pinaigting na air at naval patrol sa Escoda Shoal Ayos. bilang suporta sa Philippine Coast Guard vessel na BRP Teresa Magbanwa na paulit-ulit na binabangga ng mga sasakyang pangdagat ng China noong Sabado, ilang araw lamang matapos itong magkaroon ng mga katulad na insidente na kinakasangkutan din ng mga Chinese. Ang tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ay ginawa ang pahayag kahapon dahil sa tumataas na mga presensya ng China sa lugar na hindi nakapag-aalinlangang nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ngunit nilinaw ni Trinidad na ang isang step-up na patrolya ay hindi nangangahulugang may kinalaman sa pag-deploy ng mas maraming asset sa lugar. Binabantayan umano nila ang lugar dahil sa mga ulat tungkol sa mga nagtatambak ng durog na coral sa lugar, kaya hindi tungkol sa kung sino ang may mas maraming bilang na mga barko sa Escoda. Well, ito yung sa akin, no? Bakit kailangan pang sabihin yung mga ganun, no? Na hindi kami yung nagpapunta dyan sa ano ng maraming barko dahil para ganito kung sino ang ano dyan. Parang masyado tayong takot na masabihan ng China na kaya natin ginagawa yon ay dahil, di ba? Para ma-intimidate sila, whatever, no? Wala na silang pakialam doon kung tutuusin. Dapat wag natin iisipin yung nararamdaman ng China. Kung ano man ang gawin natin dyan, kung ano man ang mga exercise, ano mang mga resupply mission, ano mang activity natin dyan sa ating teritoryo, sa sariling EEZ natin, ay dapat hindi natin iniisip kung anong mararamdaman o iisipin ng China. Kasi teritoryo natin yan, dapat wala tayong pakialam doon tulad ng ginagawa nila sa atin. 'Di ba? Although alam nila na hindi maganda yung ginagawa nila sa atin, wala silang pakialam sa feelings natin kahit nasasaktan na yung ano natin, yung mga PCG natin o kung sino man nandiyan dyan na naglalayag dyan sa ating teritoryo. Di ba? Wala nga silang pakialam sa atin sa nararamdaman natin Bakit kailangan tayo kapag nag-deploy tayo dyan kailangan iiwas tayo sa mga ganong issue? Dapat wag natin intindihin kung anong mararamdaman nila. Unang-una ay teritoryo natin yan. At isipin nyo, no? Yung sinabi niya na may nagtatambak daw ng coral. Ganun po yung ginagawa nila. Ibig sabihin lang po noon ay nagbibigay na sila o naglalagay na sila ng mga pundasyon para tayuan po nila ng artificial island. Yung mga particularly yung mga lugar na yan, na teritoryo natin. Kaya dapat, sabi ko nga 'di ba, sa nakaraang reaction video ko, ikalat na po talaga ang ating mga barko at ibantayan lahat ng ating teritoryo. Baka nga po, nasasalisihan na tayo sa mga hindi po nababantayan nating teritoryo, baka tinatayuan na nila ng artificial island. Ganun yun. Kaya dapat kumilos na po talaga ang ating gobyerno rito, babantayan lahat ng ating teritoryo at kung tutuusin dapat tayo ang nagtatayo ng mga infrastruktura dyan kasi atin yan. Sinabi ni Trinidad sa Radyo DCWB. Sa madaling salita ay walang plano ang Pilipinas mga kabayan na dagdagan ang barko nito sa Escoda at hayaan na lamang mag-isa ang BRP Teresa Magbanwa. Sa akin, dapat merong nagbabantay pa rin na isa pang barko o dalawa. Alam kasi na real talk, alam natin na onti ang barko natin, no? Dahil nagpapagawa pa tayo sa South Korea, yung Miguel Malvar, 'di ba? At mayroon pa tayong paparating na 5 galing ng Japan na bagong barko na sinlaki din ng Teresa Magbanwa. Pero sa akin po, no, kung meron pa po tayong extra barko, kailangan may nagbabantay din po sa Teresa Magbanwa. Kasi nakita niyo naman yung damage ng Teresa Magbanwa. Hindi na po, para sa akin ay hindi na po maganda na ganun kadami yung damage. Yan baka mamaya ay gumawa na naman ng ganyan ng ang China at banggain na naman yung Teresa Magbanwa. Baka lumubog yan. Kailangan po may nagbabantay din pong isa pang barko o dalawa para po may umaalalay sa naka-station na yan na barkong Teresa Magbanwa.
Samantala, ang Philippine Coast Guard ay naging kauna-unahang maritime security organization sa Southeast Asia na nagkaroon ng USV o Uncrewed Surface Vessel. Ayon sa NOAA o National Oceanic and Atmospheric Administration ng United States, ito ay may kakayahan upang mangolekta ng mga data mula sa himpapawid Nice. at sa dagat. Ang mga USB ay maaaring i-program o kontrolin ng mga operator sa dagat upang magsagawa ng mga pre-planned mission. Parang ang witty lang yung pangalan ng USB. No? Alam niyo po yung literal na USB? Di ba yun po ang nag-i-store ng data o nagkukuha ng data kapag naglagay sa computer, di ba kumuha tayo sa laptop, ganyan. Doon natin ilalagay yung information. Ang witty lang ng pangalan ng USB. Parang literal talagang USB. Itong USB vessel na yan. Ang galing. Nagsagawa rin sila ng Harbor Acceptance Test at the Acceptance Trial ng USB sa Subic, Zambales. Yes. Yeah, spin the boat. Nakakatuwa po. Turning right. Parang nakakatuwa lang na nagkakaroon na tayo ng mga high-tech na ganitong mga mga vehicle. Syempre, alam na natin sa pangunguna yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi mangyayari yan kung hindi dahil sa ating Pangulong Bongbong Marcos at syempre sa suporta ng lahat ng malalakas na bansa. Ito na po, no? Meron na po tayo pa, unti-unti na pong nag-a-upgrade ang ating sandatahang lakas. Isipin nyo yan. At sa susunod po, no, magkakaroon na rin tayo ng submarine at marami pa po, Black Hawk. Naka-line up na po yan, no, sa pagkakaalam po natin, sa pagkakabilang po natin, yung sinabi po ni Tariela, ni Sek Kibo. 12 pong sandatahang lakas. Iba po yan, may aeroplano, may helicopter, may barko, at kung ano-ano pa. 12 item po yun, no. 12 category item. Ganun po. At sana po maaprubahan ng pagtaas po ng pondo ng ating sandatahang lakas dyan po sa DND. Para po masuportahan po talaga ang pagpapalakas po natin ng ating mga sandatahang lakas dito po sa Pilipinas. Para naman po may palag po tayo, no, sa ating sa ating Air Force o sa ating mga sundalo. Okay. Next, turning to the left. Turning left now. Now turning to the left. Turning to the left. That's 1 Saan? meter, turning radius. Saan kaya banda dito sa amin? Sa Subic po yan, no? Okay. Para ang sarap panoorin, no, kung nasaan to. Wag muna. Reverse, now reverse. Now on reverse. Now on reverse. Nice. Pinag-aaralan nila kung paano i-control. Nice. Let's go. Okay, going to forward. Full speed ahead. Ang bilis din. Ang galing. Sipin nyo, tayo po yung kauna-unahan daw, no, na mayroong ganyan, ng USB na yan. Kaya nakakatuwa po dahil hindi natin akalain na na umuunlad na po ang ating mga sandatahang lakas natin. At dagdag na balita mga kabayan, nakadaaw ngayon sa Maynila ang dalawang barkong pangdigma ng Italian Navy na isa ding miyembro ng NATO. Ang nasabing mga barko ay ang ITS Cabur at ITS Alpino na 5 buwang nakadeploy sa Indo-Pacific upang umikot at magsagawa ng mga bilateral exercise kasama ang mga kaalyado nito. Grabe, no? Napansin nyo naman, no, na ngayon lang nangyari yan sa Pilipinas na tayo po ang pinupuntahan ng mga malalakas na bansa. Lahat po kumbaga ay bumibisita sa ating bansa. Nagkakaroon po ng drill, no, ang ating bansa at ang mga bansang pumupunta po sa atin dyan po sa ating teritoryo sa West Philippines. Nakakatuwa lang po kasi dati po ang Pilipinas ay halos hindi po pinapansin ng mga malalakas na bansa. Ngayon po tayo pa po ang pinupuntahan. Yung mga malalakas o mga kilalang leader ng buong mundo ay pinupuntahan po ang Pilipinas at ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganun po katindi. Kaya nakakatindig balahibo lang po talaga na nakikilala po ang Pilipinas ngayon dahil po sa ating leader na si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil unang-una sinasabi ko po sa inyo, no, hindi po tayo
susuportahan ng mga bansang yan kung hindi po matikas ang ating presidente. Tulad ng mga like-minded na bansa po natin, no? Ganyan. Grabe talaga, kumbaga hindi po ako makapaniwala, no? Para po tayong nananaginip, no? Kasi tayo po ang pinupuntahan ng mga bansang yan. Dati po wala po, etchapwera po lagi ang Pilipinas, pulelat lagi ang Pilipinas, at hindi po pinag-aanuhan ng pansin ng Pilipinas. Pero ngayon po, tayo po ang pinupuntahan. Kaya nakakagulat at ang sarap sa puso kung nang ganito po nangyayari sa atin. Dahil kumbaga napapriority na po ang bansa natin bilang nasa third world country tayo. Darating ang panahon, no, basta maging okay po at hindi po kurap ang ating gobyerno, baka po maging first world country po tayo. Hindi po masamang mangarap, pero dapat po kung mangangarap tayo, taasan po natin yan kasi po yung leader po natin ngayon ay napakahusay. Kasi hindi po talaga tayo pupuntahan o pag-aaksayahan ng panahon ng mga manlalakas ng bansa na yan kung hindi po mahusay ang ating presidente. Real talk. ITS Cabor. Nakaka-proud, grabe, bilang Pilipino kung ganyan, no? Pinupuntahan tayo. Balang araw, magkakaroon din tayo ng mga ganyan, mga carrier na ganyan. Ang laki. Grabe, no? Ayun lang po, no, ate pong nagawa ng reaction video, ang napakagandang video na to ni John Reps. Mag-subscribe po kayo sa channel niya, nasa description po ang link ng kanyang video. Huwag mo rin kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel, like this video, share this video. Ingat po kayo lahat, until next time. God bless and peace out. Bye.